Ito ang kwento ng buhay ni Joy nung una silang natagpuan ng kalinga. Inyo ay parang hindi sa'yo halata, parang masayahin ka pa rin. Ano po, kasi nung nananalig naman po ako sa ama. Dahil si Joy ay may pananalig sa ama. Anong pangarap mo, Joy, na makamit balang araw? Ano po, nung sabi ko po kayo mag-nursing ako. Sa kabila ng hirap ng kanilang buhay, si Joy ay may matatag na pangarap. Ngunit sa ganitong kalagayan, paano nga ba matutupad ang mga pangarap na yun? So ating pong tunghayan ang mga susunod. Hello guys, what's up once again? So andito na naman tayo sa muli, ang sawsawerang pobre. So ngayon hindi tayo papayag na hindi makisawsaw, lalo pa kung ang ating ating Joy Diwata ang medyo nasasagasaan. So syempre ipagtatanggol natin yan hanggang dulo. So ito na nga guys, so ngayon may bagong issue at hindi tayo makakapayag ng ating Danjoy ay hindi natin ipagtanggol. So hindi na ito bago na topic kasi mga na-reaction na ito ng mga reactors ng Kalingap. So ako bilang taga-suporta, manunood, viewer sa ating Danjoy, hindi pwede na hindi tayo magbibigay ng ating opinion. Syempre may opinion tayo dyan. At lalo pa mahal natin ang ating Joy at mahal natin ang ating love team na Danjoy. So ito na nga guys, so nakita naman natin kung paano nag-umpisa ang buhay ni Joy. Si Joy ay isang simpleng babae. Nagmula sa simpleng buhay na masasabi nating wala. Pero sa ganun pa man, mayroon siyang pananampalataya, mayroon siyang matatag na pangarap sa buhay. Na sa tingin ko, kahit ganun ang kalagayan ng buhay nila, malakas ang paniniwala niya na ang kanyang pangarap ay matutupad. So dahil si Joy ay malakas ang pananampalataya sa kanyang ama, kaya talaga naman pinagkaloob ng Diyos ang kanyang pangarap. So nakita natin ang sinabi niya, despite sa ganung klaseng buhay, naniniwala siya sa kanyang ama. It means sa Panginoon. At kahit ganun ang kalagayan nila sa buhay, may matatag siyang pangarap maging isang nurse in the future. So ito na nga guys, pinagkaloob na ng Diyos ang pangarap ng Joy Diwata natin. At bago tayo magpatuloy, so kailangan muna natin ikang congratulate si Joy, ang Danjoy sa 1 million views. So ito na nga, so syempre alam ko naman na konti pa lang tayo na sumusuporta sa Danjoy. So maliit pa lang yung community ng Joy, ng Danjoy. Pero alam nating malakas, alam natin na itong sinusuportahan natin ay hindi sayang ang ating mga effort, ang ating pagpupuyat, at lalong-lalo na yung ating pag-cheer. Talagang hindi yan sayang kasi worth talaga na suportahan ang Danjoy kasi alam naman natin na totoo, simple, hindi fake, humble, maganda, mabait, complete package. Syempre, ang ganda ng Joy Diwata natin, ipaglalaban talaga natin yan. By the way nga pala, congratulations sa ating Danjoy kasi may 1 million views na. So, di ba nakaka-proud? So, yung masyado nilang binabash. So, ito na nga. Sabi nga, ang inaapi ay inaangat ng Diyos. So, kung tayo ay maging humble, maging mabait, maging tahimik, walang mawawala. Ang importante doon ang nilalaman ng ating puso. Kasi ang tinitignan ng Diyos doon, yung laman ng ating puso, hindi yung mga nakikita sa panlabas natin. Ang mga bagay na yan is useless. Kasi pwede natin yan ipakita na wala naman talaga sa loob. So ito na nga guys, so ito yung bagong issue ngayon na dinamay pa ang Danjoy, no? So talagang Danjoy pa ang dinamay. Do hindi ko naman sinasabi na dapat yung iba
ang mabanggit ang pangalan doon. So, hindi naman ganun ang ibig kong sabihin. Pero talagang halatang-halata talaga na talagang gustong apakan, gustong sagasaan. Eh, syempre hindi tayo papayag na basta na lang nila sasagasaan ang ating Danjoy. So, ito na nga ang issue, di ba? Yung medyo mga mapipera. Medyo mapipera siguro ng mga sponsors, no? So, alam na natin yan. Hindi ko na dito i-detalye, no? Ang akin lang dito na gusto kong ibigay na opinion. Ako, as a viewer, bilang taga-suporta ni Joy, ng Danjoy, never ko talaga nakitaan si Joy ng kayabangan sa journey ng buhay niya. At beside, gusto natin si Joy ay maging simple lang talaga. Kasi ang pinakapangarap ko talaga kay Joy kung ako magbibigay ng opinion, ang makapagtapos siya sa pag-aaral. At alam ko din naman na yun ang tinututukan ni Joy, ang makapagtapos ng pag-aaral. Although may love team, although may mga ganitong eksena, pero alam ko ang nasa puso ni Joy, ang tinututukan niya talaga is ang makapagtapos siya ng pag-aaral. So, kumbaga itong mga nangyayari ngayon is part ng journey ng kanyang kabataan ngayon. Pero alam ko na nakatutok si Joy sa pangarap niya at sa magiging kinabukasan. At doon naman sa mga si Joy madami din sponsor, 'di ba? So, ang issue nga ngayon yung pagpunta nila ng Baguio na yung Jumcar. So, mga bigatin, hindi natin dito binabash ang Jumcar kasi wala silang kasalanan. Ang totoo kasi talaga dyan, wala naman, lagi ko nga sinasabi, walang gulo sa loob ng Kalingap, sa loob ng mga angels, sa teams, walang gulo dyan. Ang nagpapagulo dyan, yung mga taga-suporta. Kasi ang iba hindi solid. Kasi bakit? Kung solid, nakakaintindi. Okay? So, hindi ko maintindihan kung paano sila sumusuporta sa mga love team nila. Kasi, bakit parang may competence, kompetensya ba yan? May competition? Diba? Wala naman dapat. Alam nyo yung mga angels na yan, magkakaibigan silang lahat. At huwag ninyo lagyan ng blacks ang bawat isa sa kanila. Kasi hindi yan ang dapat i-apply sa mga angels, sa mga love team. Ang sinusuportahan talaga natin dito is yung adhikain ng Kalingap. Kung may love team, hindi yan binuo para lang sa mga partner-partner na ganyan. Yan ay pantulong sa kanilang pag-aaral at kung sa ano pa man ang mga pangangailangan nila. Kaya natin kailangan suportahan. Hindi yung gumagawa tayo ng mga sarili nating issue. 'Di ba? Parang ang pangit pakinggan na parang may mga iba na nagdidikta. Kung may mga pera man kayo na malaki na naibibigay, wag yan ang maging paraan para kayo na yung gumawa ng eksena sa loob ng Team Kalingap. Kailangan pa rin irespeto. Ang pag-sponsor or pagbibigay, yun ay tulong. Hindi para gumawa ng sariling eksena. Hindi yun ang totoong kahulugan doon. Kasi, lalo pa nga, ang Danjoy nananahimik, si Joy nananahimik. Aapakan nyo, sasagasaan nyo. Bakit nyo babanggitin yung ganong pananalita na mas maraming pera ang Jumcar sa pagpunta ng Baguio at naambunan si Joy? 'Di ba malino naman na mayroon din si Joy ambag? Bakit ganun ang sasabihin? At hindi ito payabangan sa pera, hindi ito payamanan, hindi ito pa competition kung sino yung mas may malaking naiambag, may malaking naibibitawan na pera. Nako, Diyos ko medyo day, mga doy, mga day. Huwag masyadong panatiko. Okay? Kahit pagdating sa pera, mahal natin yung ating mga love team, mahal natin yung ating mga sinusuportahan,
Pero kung ito ay magki-create ng gulo sa Kalingap team, much better naman po na bawas-bawasan yung mga kayabangan. Kasi hindi naman ito paapawan, hindi ito paumbasan. Nandito tayo sa Kalingap, nandito tayo sa mga love team, sinusuportahan natin ito para sa kanilang future. Para sa kinabukasan nila na magkaroon sila ng magandang kinabukasan. Hindi ito isang kompetisyon na may labanan. Wala ito labanan dito. Bakit ba parang nagkakaroon dito ng issue ng labanan? Pasapawan, payabangan, paramihan ng pera. Hindi namin isasali ang aming Danjoy sa bagay na yan. Kasi ang gusto namin sa aming Joy ay ang makapagtapos ng pag-aaral. Makita namin siya na may magandang kinabukasan. Ang matupad ni Joy ang kanyang pangarap na maging isang nurse, na ito na nga ang kanyang tinatahak sa mga panahon na to. At hindi talaga, ibig kong sabihin, dadating at dadating talaga ang punto na matutupad ni Joy ang pangarap. Kasi si Joy ang babaeng may pangarap sa buhay. Kaya kung may mga gusto man kayo sa love team nyo, huwag nyo na aapakan ng Danjoy. Kasi simple lang sila, tahimik, totoo. Walang paumbasan dito. Ang amin lang ay susuportahan namin siya. Hindi kailangan na dapat may maraming ambag na pera, may maraming natatanggap ng pera. Sapat-sapat na yung natutulungan ang pag-aaral ni Joy. Bonus na lang itong mga ibang bagay na natatanggap ni Joy na pwede niya magamit sa ibang bagay para maging masaya siya. Pero ang pinaka-importante dito ay ang makapagtapos si Joy ng pag-aaral, at gusto namin makita si Joy in the future na magandang kinabukasan niya. Okay? Kaya kung pwede lang, wag po mag-create ng mga gulo ang mga taga-suporta ng bawat love team. Kasi hindi naman ito ang kailangan sa atin ng Kalingap, ni na Kuya Bal, ni na Rav. Hindi ang kailangan ang bawat viewers, taga-suporta na gumawa ng mga ganitong eksena. Kasi kayo-kayo ang magbibigay ng gulo at magsikakasira-sira yung mga angels na dapat sila ay magkakaibigan, dapat sila ay close, dapat sila ay nagtutulungan, dapat sila ay nagmamahalan. So dapat yun ang mabuo sa loob ng Kalingap na yan, sa mga angels na yan, ang hindi magsiraan, ang hindi mag-away-away, at ang hindi mag-inggitan, walang paumbasan. Ang dapat matutunan nila ay kung paano magmahalan, paano magtulungan, kasi nalikom sila dahil sa pagtulong. Nandyan sila sa loob ng Kalingap dahil sa paglingap sa kanila, sa pagtulong, na yun dapat ang manaig din sa puso nila. Ang sila mismo ang magtulungan, magsuportahan, magmahalan. Hindi yung tuturuan nyo kung paano magpaumbasan, paano magpayabangan, paano magpainggitan. Hindi yan ang pinaka main goal kung bakit may love team. Kung may love team, ang pagkakaintindi ko doon, yun ay suporta sa kanilang mga pangarap. Ngayon, kung talagang ipagkaloob ng Diyos or talagang mangyari sa kanila na yung mga love team nila in the future ay maging totoo, nasa kanila na yun. Pero wag natin ipagtulakan na yun talaga ang mangyari. Ang dapat ginugol natin dyan yung mga kinabukasan nila. At syempre hangad natin na yung love team na to is hindi lang maging ganito. Although ito yung pinaka main goal na ito yung tinatahak ng love team is yung matulungan yung mga pag-aaral nila, yung future nila. Kung dumating man nga yung panahon na itong pinapangarap natin na sana in the future sila na nga talaga, bonus na lang yun ng Diyos. At kalooban na lang yun ni Lord. At hindi tayo ang dapat magdikta. Pero susuporta tayo sa ikabubuti nila. Wag naman yung mga ganong issue na yan. Kasi kung tutuusin, kayo ang gumagawa ng issue. Kayo ang nagpapagulo. Na imbis walang gulo, imbis na magmahalan sila, imbis magkaisa sila, kayo ang nagbibigay ng mga black sa bawat isa sa kanila.
Hindi dapat yun ang mangyari. Ang dapat ang maituro natin sa kanila kung paano magmahalan, kung paano mailagay sa puso nila yung pagtulong. 'Di ba? Yung kahit sila-sila lang mismo na mga angels magtulungan, magmahalan, magsuportahan. 'Di ba? Bakit ba pilit ninyo ginagawaan ng issue ng kwento ang wala naman dapat gulo? Bakit ba may mga ganung, wag nyo kasi paghiwa-hiwalayin. Parang ang gusto nyo kasi may mangyari, sila-sila mismo love team magkagalit-galit. Hindi naman pwede yun. Kasi hindi naman talaga yan ang pinaka main goal kung bakit may love team. Bakit mahirap ba intindihin yun? Kaya tayo nandito sumusuporta dahil sa adhikain ng kalingap. Sa mga future ng mga angels. Yun ang pinaka main goal dito. Bakit ang hirap intindihin para sa iba? Bakit ba? Ano ba talaga ang gusto ninyo mangyari? Yung mismo angels, sila magkakagulo-gulo, sila mag-iinggitan, sila mag-uumbasan, sila mismo doon sa loob ng kalingap na yan, sa team na yan, magkikreate ng gulo para magkaroon ng division ang bawat isa sa kanila. Bakit pilit nyo ginagawaan ng issue ang hindi naman dapat issue? Ang dapat nila dito matutunan kung paano magsuportahan sa bawat isa, magbigayan, magmahalan, magtulungan. Kasi yan ang moto, ang ano ng kalingap, ang kahulugan ng kalingap, paglingap, pagtulong. 'Di ba? Bakit parang ang hirap-hirap ninyo intindihin? Ano ba yung adhikain ng kalingap? 'Di ba ang tumulong, ang maglingap, ang tulungan yung mga wala, tulungan yung mga naaapi, iangat yung mga baon. Bakit ngayon parang iniiba nyo yung kahulugan? Bakit kayo ang nag-iiba ng, nagbibigay ng ibang meaning? Na hindi naman yan ang meaning. So parang ang pangit lang. Although may kanya-kanya tayo sinusuportahan, hindi sinusuportahan. May kanya-kanya tayong gusto, halimbawa, na love team. Wala naman masama doon. Pero hindi ibig sabihin na tututok lang tayo sa isang love team. Katulad ko, syempre ako maka-joy. Dan-joy ako. Pero lahat ko naman sila pinapanood Lahat ko naman sila minamahal. Jumcar, Edsy, si Drews, si Melka, Dara, Ed Pau, lahat. Lahat sila kailangan panuorin. Malapit lang sa puso natin. Halimbawa ako malapit sa puso ko si Joy. Siyempre, may mga katangian siya na nakikita ko na napapamahal ako. Pero hindi ibig sabihin na hindi ko na mahal yung iba, hindi ko na kailangan suportahan yung iba. Hindi ayun ang ibig sabihin doon. So, wag ninyo pag-away-awayin. So, wala tayong karapatan gawin yun kasi mga viewers lang tayo. 'Di ba? At kahit na nga may ambag ka pa, kahit nagbibigay ka pa ng pera, wala naman sigurong karapatan para dumikta, magdikta kung ano ang dapat gawin at hindi kayo ang dapat masusunod. Dahil ang kalingap lang ang may karapatan magdesisyon sa mga bawat gagawin. Hindi naman ibig sabihin na nagbigay ka para magkaroon ka na ng power. Nagbigay ka as tulong. Hindi para magkaroon ng kapangyarihan, magdesisyon at ituro kung ano yung gusto mo at yun ang masusunod. Ang labo ng ganun kung yan ang gusto ninyong mangyari. Kasi kami na Dan-joy, simple lang. Kasi ang pangarap namin ay ang makapagtapos si Joy. Ako, sinusuportahan ko ang mga videos. Kasi ang gusto ko talaga makita ko si Joy in the future na nurse na siya. Kaya yung mga pangarap ni Joy, talagang gusto ko yun ang matupad niya. Ganun man ang kalagayan ng buhay ni Joy pero hindi siya nawala ng pag-asa sa kanyang pangarap. At ito nga tinutugon ng Diyos ang kanyang pangarap. 'Di ba? Sino ba ang, isipin niyo yan ha, sa ganung klaseng buhay,
mangangarap ka ng nurse. Sa tuition pa lang saan mo kukunin? Kung doon pa lang sa elementary high school, hirap ka na sa pambaon mo. Ang mangarap ka pa kaya maging nurse? Pero walang imposible, sabi nga, ang kahirapan ay hindi hadlang sa pangarap. Ang kahirapan ay hindi hadlang sa pag-aaral. Kasi maraming paraan. Kung gusto mo, may paraan. Gaano ka mang kahirap sa buhay, kung talagang gusto mo ang pangarap mo, gagawa at gagawa ka ng paraan. So, si Joy, gumawa ang Lord ng paraan. May mga taong ginamit para sa pangarap. At sino ang mag-aakala na ganun na ngayon ang buhay nila? Walang imposible. Kung talagang ipagkakaloob ng Lord, walang imposible. Ako ngayon pa lang, kiniklaim ko na to. Kitang-kita ko na si Joy ay makakapagtapos. Si Joy ay magkakaroon ng magandang future. Kasi talaga nga naman, si Joy ay may pangarap. Isa pa sa inahangaan ko kay Joy, balikan nyo yung mga vlog nung mga unang-una pa lang. Hirap na hirap sina Joy sa buhay. Yung ganong klaseng bahay. Doon pa lang sa mga una na yun, nakita ko na kay Joy na talagang maayos sa sarili. Maganda, parang hindi mo nga akalain na gano'n ang buhay, mahirap, maalaga sa sarili. Kaya talagang kitang-kita ko na si Joy ay talagang matutupad ang mga kanyang pangarap. Magaling na bata, humble, maayos, marunong magpahalaga, hindi demanding. Wala, simple lang si Joy. Marunong rumispeto. Alam ilugar ang kanyang sarili. Alam niyang wala siyang karapatan mag-demand, wala siyang karapatang mag-inarte. Hindi siya nag-iinarte. Kung ano siya nung una, ganun pa rin siya hanggang ngayon. Kaya isang bagay, isang katangian, or mga katangian na kahanga-hanga kay Joy. Kasi ang nakikita ko kay Joy, may mga ganitong bagay man na nangyayari, bonus na lang yan na nagiging masaya siya, na ganito ang mga nararanasan niya sa buhay. Pero isa lang ang tinatahak niya talaga is yung matupad ang kanyang pangarap. At yun ang pangarap namin kay Joy. Ang maabot niya, yung pangarap niya na maging nurse in the future. Diba? So kaya yung mga paghimasok nyo sa buhay ni Joy, tigil-tigilan nyo na. Kasi hindi naman kami papayag. Kasi kung kami nga wala kaming, never ako na nagkaroon ng sa Jomcar, sa EDSI, kasi lahat naman sila maaayos eh. Wala ka naman makitang problema sa kanila. Ang nagkikreate lang talaga ng mga problema itong mga ibang taga-suporta na masyadong nang nagiging demanding. Wag naman masyadong panatiko. Tama na yung sumuporta tayo, humanga, mahalin. Pero yung mga higit-higit pa dyan, ako po, tigil-tigilan. Huwag niyong sirain yung mga magandang samahan nila. So, dapat ang ituro natin sa kanila is kung paano sila magkaisa. Diba? Magkasundo, magtulungan, magmahalan, magdamayan. So, yun ang kailangan nilang matutunan. Hindi yung kung ano-ano yung mga dinidikta ninyo, itinuturo ninyo na hindi naman yun ang dapat nilang matutunan dyan sa loob ng kalingap. Lagi pa rin natin tatandaan na may founder ng kalingap. Yun ay sina Kuya Bal, sina Kalingap Rab. At sila yung higit na nakakaalam kung ano yung tama at mali sa loob ng team nila. At hindi yung mga nagbibigay ng pera, hindi yung nakakaambag ng pera, hindi kayo ang may karapatan para turuan sila. Yun ay tulong. Pero hindi yun ang paraan para magkaroon kayo ng power, para magdikta.
Walang karapatan magdikta ang sinuman. Unless kayo si Kuya Bal, kayo si Kalingap Rab, yun, may power kayo magdesisyon. So, syempre, mga taga-suporta tayo, syempre pinagpapasalamat nila yan. At maraming salamat dahil sa mga suporta natin, lumalago sila. Nababago ang buhay nila, nagkakaroon sila. Pero hindi ibig sabihin na ang mga bagay na yun, ginawa natin kasi may iba tayong intention. Dapat ang maging intention lang natin is kung paano matulungan sila. Matulungan ang pangkalahatan. Hindi matulungan lang yung love team. Kasi kung tutuusin, hindi naman talaga yan ang pinaka-main goal ay love team. Ang pinaka-main goal dito ng adhikain ng Kalingap is kung paano makatulong. At yung mga angels kung paano makapagtapos ng pag-aaral. Kung paano mabago ang mga buhay nila. Yun lang yun. Wala nang iba dun. At kung ito mga pinapangarap natin para sa ating mga love team, na sila na nga in the future, syempre, gusto natin yun. Na sila na talaga sa huli. So nakikita naman natin ngayon na hindi lang sila love team. So hayaan ninyo itong mga pangarap natin matutupad yan. Magkakaroon na sila ng magandang profesyon. Magkakaroon pa sila ng mga maayos na partner. O diba? Ang saya. Kaya wag nyo nang haluan ng kung ano pa man. Kasi kayo ang nagbibigay ng gulo. Walang gulo sa loob. Kayo ang nagkikreate ng gulo sa labas. Kaya kung pwede lang, andito lang tayo, sumuporta. Ngayon, kung talagang ang pagbibigay ninyo ay gusto ninyo may kapalit at hindi nga mangyari yung gusto ninyong kapalit sa pagtulong nyo, much better, wag na lang tumulong. Kasi hindi naman pwede na tayo ang magkikreate ng gulo. Kasi walang gulo. Hayaan natin na maging peaceful sila sa loob ng Kalingap. Wag natin samahan ng kung ano-anong mga kinikreate ng utak natin kasi hindi yun pwedeng umubra. Kasi ang dapat lang talaga magdesisyon is yung Kalingap. Silang may karapatan kasi sila ang nagdidirect ng team nila. Hindi tayo. Huwag nating gamiting power ang binibigay natin or yung naibibigay natin na parang feeling natin kapag nagbigay tayo may power na tayo. Siyempre, pinapasalamatan, ina-appreciate, 'di ba? So, yun lang yun. Pero yung magkaroon ka na ng power para diktahan, parang hindi naman yata tama na yun. So, dapat magkaisa. Ang mga angels ay dapat magmahalan. Hindi sila dapat nagkakaroon ng pakiramdam na inggitan, nagsasapawan. Hindi nila dapat yan matutunan. Ang dapat nilang matutunan is kung paano magmahalan, magtulungan. Kasi sila tinulungan. Yun ang dapat maging goal nila sa buhay. Kung paano magdamayan at magtulungan. So, yun lang po. Congratulations ulit sa aming Danjoy sa 1 million views at nawa tuloy-tuloy ang paglago ng Danjoy. Ayun lang guys. Thank you for watching.